Malawakan Trending TV. Magandang araw mga ka-trending, maraming salamat sa inyong suporta. Please like, comment, share, and subscribe. Thank you! 871 hanggang 875. Bamaantong hininga si Daryl. Ang lihim na lagusan ay puno ng bifurcations at dapat nakatakas si Leroy sa sandaling hindi siya makita ni Daryl. Naramdaman ni Daryl na walang magawa at sumuko na sa paghabol kay Leroy. Nais niyang bumalik sa parehong direksyon na siya ay dumating at umalis sa lihim na silid, ngunit natigilan sa sandaling ibaling niya ang kanyang ulo. Hindi niya makita ang daan pabalik. Tapos na. Natigilan si Daryl. Ano ang dapat gawin? Ang sikretong silid na ito ay masalimuot at komplikado tulad ng isang maze. Ay matrap doon. Hindi pwede, kailangan niyang maghanap ng isang paraan palabas at sirain ang sekta ng maliwanag na likas upang maghiganti kay Lilibud. Si Daryl ay natulala tulad ng isang walang ulo na langaw, umiikot sa lihim na silid habang hinahanap ang paglabas. Sa kabilang panig, sa gilid ng bulwagan ng Fuyao Palace, makikita ang isang batang babae na nakaupo at nagsasaka doon. Hindi siya gaanong matanda, ngunit napakaganda ng ganoong madali siyang makita mula sa isang sulyap sa loob ng isang karamihan. Anak siya ni Leroy na si Lydia. Ang mga stand sa tabi niya ay puno ng mga kayamanan mula sa buong mundo. Ang sino mang magsasaka ay naiinggit sa paningin ng mga kayamanan. Matapos makontrol ni Leroy ang palasyo ng Fuyao, tinipon niya ang lahat ng elixir ng Fuyao Palace at pinakain sila sa kanyang anak na babae para sa pagpapabuti ng kanyang lakas. Biglang bumukas ang pinto ng silid habang dali-daling pumasok si Leroy habang natatakpan ng malamig na pawis. Binuksan ni Lydia ang kanyang mga mata at tinanong, "Pare, ano ang nangyayari sa iyo? Bakit pinagpapawisan ka, Lydia?" Mabilis na lumakad si Leroy at walang habas na hinawakan ang kamay ng kanyang anak na babae. "Mabilis, umalis tayo ng mabilis pare, saan tayo pupunta?" Si Lydia ay medyo naguluhan at nagpatuloy na magtanong, "Bakit aalis na tayo?" Walang ideya si Lydia kung anong nangyari. Balisa si Leroy, "Lydia, huwag kang magtanong ng labis. Bilisan mo lang, umalis ka na." "Pare, maaari mo ba akong hintayin? Kukunin ko ang jade flute," bulong ni Lydia. Si Lydia ay mayroong isang jade flute na ibinigay sa kanya ni Leroy sa kanyang ika-5 kaarawan. Napakagaling niyang tumugtog ng flauta at ang jade flute ang kanyang paboritong instrumento. Inilagay pa niya sa tabi ng unan niya kapag natutulog siya sa gabi. Mabilis na pumunta at kunin ito. "Hihintayin ka ni ama." Nag-alala na si Leroy, ngunit maibiging hinaplos ang buhok ni Lydia. Maaring siya ay malas at tuso sa buong buhay niya, ngunit napakamapagmahal sa kanyang anak na babae at hindi kailanman maaaring tanggihan ang kanyang anak na babae. Tumanggo si Lydia at mabilis na naglakad papunta sa pinto ng silid. Kinuha niya ang jade flute at inilagay ito sa loob ng kanyang damit. "Bilisan mo," hinawakan ni Leroy ang kanyang anak na babae at mabilis na umalis. Naglabas si Leroy ng sulo nang marating niya ang main flower hall bago ito sinindihan at itinapon sa hall. Nagsimula nang masunog ang main flower hall. "Daryl, sunugin kang buhay." Ang pangit ng mukha ni Leroy. Matapos kontrolin ang Fuyao Palace, maraming plano si Leroy na patayin si Daryl. Naisip ni Leroy na ang 10,000 taong Finetron Cage ay maaring hindi mapigilan si Daryl, kaya't nagdouse siya ng isang layer ng petrolyo sa Fuyao Palace. Kapag nakatakas si Daryl mula sa hole, ihahatid niya si Daryl sa lihim na silid at magsindi ng isang sulo upang sunugin siya ng buhay. Bagaman si Leroy ay gumawa ng ganoong mga plano, hindi niya akalain na makalabas si Daryl mula sa bakal na hole. Ginawa ito ng 10,000-year Finetron. Maaari lamang niyang sunugin ang Fuyao Palace upang patayin si Daryl. Sumasakit ang puso ni Leroy nang makita ang nagliliyab na apoy. Ang sunog ay hindi lamang si Ceres sa Fuyao Palace, kundi pati na rin ang 6 na diwata na nasa sikretong silid pa rin. Sila rin ay malamang na hindi makatakas. "Daryl, kahit na mamatay ka ngayon ay sulit ito dahil ang 6 na diwata na iyon ay namamatay sa tabi mo." 872. Sa kabila. Sa lihim na lagusan, ginugol ni Daryl ng mahabang panahon ang pag-uusisa, ngunit hindi pa rin siya makahanap ng exit. Balisa siya. Gaano kalaki ang sikretong silid na ito? "Hindi ako matrap dito." Magpakailanman nagulo si Daryl, ngunit di nagtagal ay may narinig siyang mahina na tinig sa di kalayuan. Para silang boses ng mga kababaihan. Mayroon bang tao sa lihim na silid na ito? Tuwang-tuwa si Daryl at sinundan ang boses upang hanapin ito.
Matapos maglakad ng halos 1 minuto at humigit kumulang 7 hanggang 8 liko, sa wakas nakarating siya sa isang silid na bato. Ang silid na ito ng bato ay walang pintuan ngunit nakapaloob ito sa mga iron bar. Natigilan si Daryl habang nakatayo siyang natatarante sa harap ng mga iron bar na iyon. Nakita niya ang 6 na diwata na nakaupo sa paligid ng mga iron bar kasama sina Cindy at Irene. Lahat ng mga ito ay tumingin lubhang mahina, ganap na wala ng kanilang karaniwang ugali at prestihiyo, little wifey. Agad na tumawag si Daryl at tuwang-tuwang lumakad sa hindi inaasahang pagkakataon, matagpuan ang mga nakulong na 7 fairies doon. Gayunpaman, bakit wala ang ikalawang fairy? Daryl. Ang little fairy ay unang nag-react. Tinaas niya ang kanyang ulo upang magangat ng tingin at nagkataong nasalubong ang tingin ni Daryl at naramdaman ang labis na kaligayahan. Ikaw, bakit ka nandito? Matapos ang labanan sa Wishing Star Tower, binigyan ng little fairy si Daryl ng 2 banal na kasulatan dami. Pareho silang hindi nagkita mula pa noon. Mahigpit na kinagat ng maliit na fairy ang kanyang labi at kinakalkale ang oras. Mahigit 1 taon na mula nang huli silang magkita. Labis siyang nasiyahan na makita muli si Daryl. Naglakad si Daryl sa mga iron bar at ngumiti, "Inakit ako ni Leroy na pumunta dito. Ginamit niya ang iyong pangalan at sinulat ako ng isang sulat upang may ayos ako, ngunit nabigo ang kanyang plano at hinabol ko siya hanggang dito." Tuwang-tuwa si Daryl at nakamad ng isang ngiti matapos mapansin ang kanilang reaksyon. "O sige, tigilan mo na ang pagbibiro." Hawak ni Daryl ang blood-drinking sword at marahan itong kinaway. Mag-click. Nasira ang kandado ng pintuan ng bakal. Nararamdaman ni Daryl na ang 7 fairies ay nalason sa kanilang selyadong panloob na enerhiya. Kung hindi man, ang ordinaryong gate ng bakal ay hindi dapat matrap sila. Ang 6 na engkanto ay kaaya-aya na lumabas matapos mabuksan ang pintuang bakal. Nararamdaman ni Daryl ang isang pagsabog ng mabangong-bango na paparating at nolasing. "Daryl, sinabi mo na hinahabol mo si Leroy hanggang sa lahat ng paraan dito. Naabutan mo ba siya?" Hindi mapigilan ng little fairy ngunit ikaw ang unang magtanong. Kabanata 873. Kasabay nito ay bumagsak din ang tingin ni Cindy kay Daryl. Ang 6 na engkanto ay nagmisi ng kanilang mga ngipin ng puot sa pag-iisip ng Leroy nais na gupitan siya ng 1,000 beses. Napakamot ng ulo si Daryl at ngumiti ng mapait. "Masyadong tuso si Leroy. Tumakbo ako sa lihim na lagusan na ito at nawala siya dahil hindi ako pamilyar sa lupain nito, ano? Nakatakas ba siya?" Nagkatinginan ng 6 na diwata. Bulong ni Cindy, "Daryl, ikaw na isang martial emperor ay mas mataas kaysa sa lakas ni Leroy. Paano mo siya papayagan na makatakas? Napakatanga mo." Ang 6 na engkanto ay mukhang nabigo. "Ang aking asawa, hindi ako bobo. Bagaman mas mataas ang antas ng aking pag-aalaga kaysa kay Leroy, nagawa niyang makatakas dahil tumakbo siya sa lihim na silid na ito sa loob ng ilang segundo." Humiling si Daryl. Ang lihim na silid na ito ay tulad ng isang maze. "Ikaw, bantayan mo ang iyong mga napiling salita." Nanginginig si Cindy na walang sino man ang naglakas loob na tawagan iyon sa kanya. Bilang pinakamalaking palasyo ng Master, siya ang may pinakanakakapagpahiwatag na tauhan sa 7 Sevenis. Nakaramdam siya ng hiya at galit na tinawag na wifey ni Daryl. Tumawa si Daryl matapos mapansin ang mahiyain nitong hitsura. Aasarin niya ulit siya ngunit may napansin na isang usok ng usok na bumubuhos sa lihim na lagusan. Sa parehong oras, isang nagngangalit na apoy ay nag-apoy sa buong silid. Ano ang sanhi ng sunog? Ang magandang mukha ni Cindy ay nagbago habang siya ay bulalas. Isang malakas na apoy ang sumilip at pinalibutan lamang ang lugar sa loob ng mga segundo, na ginawang isang dagat ng apoy. Nagpanik ang 6 na diwata. Paano ito nasusunog? Dapat si Leroy yon, ang aming panloob na lakas ay hindi pa nakakakuha. Ano ang dapat nating gawin? Ang 6 na diwata ay nag-aalsa sa pagkabalisa habang nagiinit ang talakayan. Ang mga mata ng little fairy ay kumislap habang itinuturo ang tangke ng tubig sa tabi niya. "May tubig dito. Papatayin natin ang apoy." Talagang mayroong isang tangke ng tubig na hindi kalayuan dahil naglagay si Leroy ng ilang tubig sa malapit para inumin ng 7 fairies kapag na-trap sila sa lihim na silid. Humiling si Daryl. Ang tangke ng tubig na ito ay walang silbi upang mapatay ang napakalaking apoy, ha? Balisa ang maliit na fairy. Ano ang dapat nating gawin? Ang isang tangke ng tubig ay talagang walang silbi para sa napakalaking apoy. Ang usok ay naging mas makapal sa lihim na silid at naging imposible para sa kanila na sabihin ang direksyon.
Bagaman ang anim na engkanto ay pamilyar sa lihim na silid, ang daanan ay naharang ng makapal na usok. Walang paraan para hanapin nila ang exit. Ang apoy ay gumagalaw palapit sa kanila na walang paraan upang makatakas sila pagkatapos na sila ay natrap. Anong gagawin? Ano ang gagawin? Kailangan nating lumabas at hanapin si Leroy para makapaghiganti. Daryl, marami kang mga ideya. Maaari ba kayong mag-isip ng paraan? Nagkatinginan ang mga diwata bago lumingon silang lahat kay Daryl. Natawa si Daryl nang makita ang kanilang pagkabalisa ng tingin at sinabi, "Huwag matakot, aking mga asawa. Lahat kayo may akin pa, ikaw." Galit na galit ng Little Fairy. "Paano ka pa rin magiging malambing sa yugtong ito? Patuloy mong tinawag kaming mga asawa mo." Sa kabila ng paglapit ng apoy tumawa si Daryl. Hindi siya umimik at kinawayin na lamang ang malaki niyang kamay. Agad na sumulpat ang isang pelikulang protection kung saan pinaghiwalay ang apoy. Ang lakas ni Daryl ay nasa 5-level Martial Emperor at madaling makagawa ng protection na pelikula upang matigil ang apoy. Ang anim na diwata ay palihim na huminga ng maluwag sa kanilang lahat na masayang tumingin kay Daryl. Hindi kailangang matakot sa apoy na kasama niya sa paligid. Kabanata 874. Tumawa si Daryl at sadyang kinilabutan sila. Anim na mga Palace Masters, huwag kang maging masaya masyadong maaga. Bagaman maaaring pigilan ng aking protection na pelikula ang sunog, hindi ito magtatagal. Hindi mapigilan ni Daryl na asarin sila nang makita ang gulat na tingin sa anim na diwata na iyon. Muling nagpanik ang anim na diwata sa narinig na wala sa kanila ang nagduda sa mga sinabi ni Daryl. Ano ang magagawa natin dito? Tinapakan ng maliit na fairy ang kanyang paa. Ang protection na pelikula ay natupok ang panloob na enerhiya at hindi alam ng Little Fairy kung gaano katagal melalatag ni Daryl ang kanyang panloob na enerhiya upang mapanatili ang proteksyong pelikulang ito. Nang nahulog si Daryl sa bunganga, si Deborah ay nagpakilala din sa isang layer ng protection na pelikula. Gayunpaman, ang pelikulang protection na iyon ay tumagal ng higit sa 1 taon dahil sa paglabas ng bunganga ng isang malakas na aura ng espiritu na sapat para mapanatili ito ni Deborah. Sa sandaling iyon, si Daryl ay nasa lihim na lagusan at ang protection na pelikula ay mawawala sa sandaling ang kanyang panloob na lakas ay maubos. Si Daryl ay labis na natuwa at nagkunwaring nabulabog nang makita ang anim na diwata na lahat ay nagtrabaho at kinakabahan. Mabilis. Lahat kayong dapat magmadali, magbuhos ng tubig sa inyong mga katawan, at mabasa muna ang inyong sarili upang hindi kayo masunog. Mag-iisip ako ng ilang paraan. Tumanggo sina Cindy at Irene bago mabilis na naglalakad sa tangke ng tubig. Oo. Tama si Daryl, dapat muna nating mabasa ang ating mga damit at takpan ang ating mga bibig upang maiwasan ang pag-usok sa tuktok ng hindi pagkasunog. Hugasan. Ang anim na engkanto ay nagtipon sa paligid ng tangke ng tubig at nagsimulang magwisik bawat isa sa kanilang pagsasalita. Sa isang iglap lang ng mata, lahat ay nalunod at ang kanilang perpektong mga hubog ay biglang lumitaw sa harap ng mga mata ni Daryl. Nakatayo roon si Daryl habang nakatingin sa kanila. Lihim siyang naging masaya sa kanyang puso haba. Ang anim na engkanto na iyon ay may kani-kanilang kalakasan at kahinaan sa bawat isa sa kanila na mayroong pinakakaakit-akit na mga hugis ng katawan. Lalo na kapag ang mahabang damit ay naging mahigpit na nakakabit sa kanilang mga katawan at inilantad ang kanilang mga curve. Sino mang tao ay hindi mapigilan ang kanilang sarili kapag nakita nila ang mga nasabing eksena. Ang eldest Palace Master ay ang malamig na dagwang kapatid. Ang 3rd Fairy, 4th Fairy, at 5th Fairy ay kabilang sa mga kaakit-akit na uri. Samantala, ang 6th Fairy at Little Fairy ang magaganda at mapaglarong uri. Ito ay tulad ng totoong mga diwata mula sa langit na natipon ng ang anim ay nagtipon, ito ay isang lubos na hinahangad pagkatapos ng visual na visual. Masiglang espiritu si Daryl mula sa pagsilaw sa kanilang kagandahan, Daryl. Nang lihim na hinahangaan ni Daryl ang mga engkanto, ang basang Little Fairy ay lumakad at dahan-daang tinanong, may naisip ka bang paraan? Malinaw niyang napansin ang walang pidgel na titig ni Daryl. Gayunpaman, ang Little Fairy ay wala sa mood na alagaan iyon sa sandaling ito. Kritikal na isave muna ang kanilang buhay mula sa sitwasyong ito si Cindy at ang iba pa ay tumingin din sa mata na may sabik na tingin. Ang mga nakapaligid na apoy ay naging mas matindi dahil ang buong Fuyao Palace ay malapit nang maging isang dagat ng apoy. Ang ligtas na lugar lamang na natitira ay ang lugar na sakop ng protection na pelikula kung saan sila nakatayo sa sandaling iyon. Ang pelikulang protection na sinabi ni Daryl ay hindi maaaring magtagal ng masyadong mahaba.
Nagpakita ng konting ngiti si Daryl. Pagkatapos ay tumugon siya sa isang napakakalmado at binubuo na paraan, mayroong isang paraan ng kurso. Kung hindi, paano ako magiging pinuno mo? Daryl, daing ni Little Fairy. Anong sitwasyon ang kasalukuyang narating natin? Nasa mood ka pa ring sabihin ang mga ganyang bagay. Ikaw, bilang isang resulta, nanginginig ang Little Fairy bago niya natapos ang kanyang salita. Gayunpaman, biglang tumigil ang kanyang boses. Daryl bago siya ay dahan-daang nakataas ang kanang kamay. Sa sumunod na segundo, isang sumisindak na aura ang sumabog mula sa katawan ni Daryl nang biglang sumulpat ang isang bola na puting apoy. White Lily Cold Flame. It is the White Lily Cold Flame. Reaksyon ni Cindy na hindi mapigilan ng katawan na manginig. Napakakaalaman at napansin niya kaagad na si Daryl ay may hawak na pinakakakaibang apoy sa buong mundo White Lily Cold Flame. Tinaas ni Daryl ang kanyang kamay habang ang White Lily Cold Flame ay sumisigaw at lumulutang sa gitna patuloy itong umiikot. Bigla, ang White Lily Cold Flame ay baliw na sinimulang pagsipsip ng mga nakapaligid na apoy. Kabanata 875. Ang White Lily Cold Flame ay nakapagtanggap ng magma sa bulkan nang siya ay nasa ilalim ng kuweba ng bulkan. Ito ay syempre magagawang sumipsip ng ordinaryong sunog sa paligid ng hugasan. Hugasan. Wala pang kalahating minuto, wala nang natitira sa dagat ng apoy. Ang lahat ay hinigop ng White Lily Cold Flame. Iyon ba ang kapangyarihan ng White Lily Cold Flame? Nagkatinginan ng 6 na diwata at napansin ang pagkabigla sa paningin ng iba. Nabanggit na tsismis na ang White Lily Cold Flame ay nakakalunok ng iba pang mga apoy, akala nila ito ay isang bulong-bulungan lamang ngunit naging totoo ito. Pinakakakaibang siga ng mundo. Walang nakakakuha nito mula pa noong sinaunang panahon. Daryl, ang lalaking iyon, ay talagang isang taong hindi mo ari. Makalipas ang ilang sandali, sa wakas ay nagreaksyon ang Sixth Fairy at galit na sumigaw, Daryl. Kinagat niya ng mahigpit ang labi habang nahihiya at galit, bakit hindi mo inilabas ito kanina dahil mayroon kang White Lily Cold Flame? Mayroon ka pa ring pagsabog ng tubig sa bawat isa. Kaysa sadya mong ginawa ito. Hindi may larawan ng galit si Cindy ng sabay. Oo. Si Irene kasama ang natitira ay nagreaksyon din nang marinig iyon at inalis ang isang kaina-hinalang tingin kay Daryl. Daryl, sinadya mo bang gawin ito? Ang 6 na diwata ay abala sa pagsigaw palayo bago tumawa si Daryl at sinabi, Palace Masters, naintindihan mo talaga ako. Paano ko ito magagawa ng sadya? Mayroon akong White Lily Cold Flame, ngunit nakalimutan ko. Hindi ka talaga mapagkakatiwalaan. Bulong ni Wendy. You. Kailan ka magiging mas seryoso? Hindi mapigilan ng Little Fairy na magdagdag. Mula sa unang pagkakataong nakita niya si Daryl, hindi talaga siya naging seryoso. Sige, umalis na tayo dito kaagad, sabi ni Daryl na may halakhak habang mabilis na binabago ang usapan. Ang apoy ay napapatay at ang sikretong usok ng silid ay nawala. Ang kanilang paningin ay naging malinaw at nakikita ng malinaw ang landas sa oras na iyon. Pinandilatan ni Cindy si Daryl at siya ang unang lumakad patungo sa exit. Pagkaraan ng ilang sandali, ang 6 na diwata kasama si Daryl ay lumabas ng lihim na silid at nakarating sa main flower hall. Ang apoy na itinakda ni Leroy ay nasunog ng malinis ang main flower hall. Ang main flower hall ay isang tumpok ng mga guho sa sandaling iyon. Leroy, ang Fuyaw Palace na ngayon ang pinakapangit mong kaaway. Bamulong si Cindy na may luha sa mahinang boses. Ang main flower hall ay nasa paligid ng 1,000 taon, ngunit ang lahat ay tapos na. Nawala lahat. Namula ang mga mata ng Little Fairy habang ang katawan niya ay sobrang nanginginig. Okay. Huwag kang ma-depress. Tumawa si Daryl. Pagkatapos ay tumingin siya sa paligid at sinabi, gawin natin ito. Magpadala ako ng isang tao upang muling itayo ang main flower hall para sa iyo kung nakiusap ka sa akin. Ang 6 na diwata ay abala sa pagsigaw palayo bago tumawa si Daryl at sinabi, Palace Masters, naintindihan mo talaga ako. Paano ko ito magagawa ng sadya? Mayroon akong White Lily Cold Flame, ngunit nakalimutan ko. Hindi ka talaga mapagkakatiwalaan. Bulong ni Wendy. You. Kailan ka magiging mas seryoso? Hindi mapigilan ng Little Fairy na magdagdag. Mula sa unang pagkakataong nakita niya si Daryl, hindi talaga siya naging seryoso. Sige, umalis na tayo dito kaagad, sabi ni Daryl na may halakhak habang mabilis na binabago ang usapan. Ang apoy ay napapatay at ang sikretong usok ng silid ay nawala. Ang kanilang paningin ay naging malinaw at nakikita ng malinaw ang landas sa oras na iyon.
Pinandilatan ni Cindy si Daryl at siya ang unang lumakad patungo sa exit. Pagkaraan ng ilang sandali, ang 6 na diwata kasama si Daryl ay lumabas ng lihim na silid at nakarating sa main flower hall. Ang apoy na itinakda ni Leroy ay nasunog ng malinis ang main flower hall. Ang main flower hall ay isang tumpok ng mga guho sa sandaling iyon. Leroy, ang Fuyaw Palace na ngayon ang pinakapangit mong kaaway. Bamulong si Cindy na may luha sa mahinang boses. Ang main flower hall ay nasa paligid ng 1,000 taon, ngunit ang lahat ay tapos na. Nawala lahat. Namula ang mga mata ng Little Fairy habang ang katawan niya ay sobrang nanginginig. Okay. Huwag kang ma-depress. Tumawa si Daryl. Pagkatapos ay tumingin siya sa paligid at sinabi, gawin natin ito. Magpadala ako ng isang tao upang muling itayo ang main flower hall para sa iyo kung nakiusap ka sa akin. Ang 6 na engkanto sa braso ni Daryl ay hindi nasugatan. Gayunpaman, ang kanilang mga mukha ay sobrang pula mula sa pamumula. Ang mga tunog ng pagsabog ay nagpatuloy sa loob ng 3 hanggang 4 na minuto bago tuluyang tumigil. Noon lamang ay tuluyan na silang binitawan ni Daryl. Daryl, ikaw. Namula si Wendy at hindi naglakas loob na tumingin kay Daryl. Dahan-dahan lang itong bamulong, paano mo kami makikinabang? Hindi ba pwedeng ilagay mo lang sa amin ang isang pelikulang protection? Kailangan mo ba talaga kaming yakapin? Tumawa si Daryl at may sasabihin pa sana ngunit narinig ang sigaw ni Little Fairy sa sandaling iyon. Tingnan mo yan. Ano yun? Bulalas ni Little Fairy at tinuro ang isang distansya na hindi kalayaan. Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po.